Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa na tayo po'y nakakapag-aral ng malaya ng salita ng Diyos. Sa nakaraang pong mga linggo ay pinag-usapan po natin yung pursue intimacy and because love is still in the air, I would like to talk and I kinda continue yung pong idea ng tinatawag po nating relationship, pursuing intimacy in the area of relationship. But this time we're gonna be a little bit talking something that is closer to the heart, yung mas malapit talaga sa puso natin because it's happening in the churches. It could be happening, maybe it does not happen in your local congregation or in your church, but this is something na pwede po nating makita ang ating iglesia, ang ating mga sarili sa pag-uusapan po natin ito. Today, join me discussing this topic I call disharmony, no. Diversity, yes. In all things, love. Alam na po natin yung catchphrase natin na matagal na nating napapakinggan in doctrine unity, in opinion liberty, in all things, love. And if there is one church po, isang iglesia, na tamang-tama ito pong catchphrase na ito, itong slogan na ito, in all things love. I think this slogan is most appropriate in the Church of Corinth, sa iglesia sa Corinto, sa ating pong Biblia. Makikita po natin ang iglesia sa Corinto. First, we can read in the First Corinthians and Second Corinthians. And this slogan probably is most appropriate dito po sa iglesyang ito. And so before we understand this slogan, this catchphrase na tila man din naugma at napakalapit po sa na maging isang yakaping motto ng Church of Corinth, we must first see the problem of disharmony in the church, in this Church of Corinth. Alam po ba ninyo, isa po sa napakabigat na iglesia ito na if you're gonna be doing a ministry in this kind of church, this is what we're gonna be experiencing. Ito po yung mga problems nila. Number one, pagkakampi-kampi. Makikita po natin yan sa chapter 1 verses 10 hanggang 3:23. Isa pa pong problema ng iglesyang ito, di tapat na tagapaglingkod. Chapter 4 verses 1 hanggang 21. Nariyan din po yung kahalayan at meron pa rin pong kasuhan. They go to talagang nagkakaso sila at they wanted to do this. Parang meron po sila mga court issues na tinatawag. Chapter 5 verse 1 hanggang 6:20, makita po niyan. Issue rin po dito yung mag-aasawa pa o hindi. Tapos issue rin po dito yung sa iglesia ito yung bawal o pwedeng kainin. Makikita po natin yan sa chapter 8 verse 1 hanggang chapter 11 verse 1. At rin po sa iglesyang ito ay pinag-uusapan yung may talokbong ba sa pagsamba o wala. Chapter 11 verse 2 hanggang 16. Narito rin po yung kaguluhan patungkol po sa banal na hapunan. Chapter 11 verse 17 hanggang verse 34. At isa pa pong issue ng iglesyang ito, mga kaloob ng Espiritu Santo, hindi po sila magkaintindihan. And there were so many issues regarding this gifts of the Holy Spirit. And they also had some issues about pagkabuhay na maguli, 1 Corinthians 15, and patungkol din po sa ambagan at pagtanggap ng mga tao, chapter 16 ng 1 Corinthians. Kaya, nothing is new under the sun, sabi nga po. And if you think that you have a lot of problems in your church, palagay ko po, hindi mahuli ang iglesia sa Corinto sa tinatawag nating problema. Problem in the church. And yet, ito po ang maganda. In-address po itong lahat ni Apostol Pablo. Yung issue ng disharmony, yung issue ng diversity, lahat po ito in-address ni Apostol Pablo. Sabi po niya sa 1 Corinthians 1:10, unang Korinto 1:10, sabi niya, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya.
Sabi po sa ESV, English Standard Version, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Alam po nyo, isang magandang description ng harmony is in verse 10 na binasa natin ngayon. And a good description of harmony is this, having the same mind and having the same judgment, particularly in doctrine. Huwag magkabaha-bahagi sa pagkaunawa at sa pagpapasya. And I think we can really point it out. Yung pong sinabi din sa 1 Corinthians, unang Korinto 1:10 hanggang 13. At ito po yung isa sa mabigat na dahilan ng disharmony. And let me submit it to you, mga kapatid, mga kaibigan. A preference for a human leader in the church can cause disharmony. Yung meron tayong mas prefer na tao, na human leader or human teacher, we prefer someone than the other one. It can cause disharmony in the church. Sometimes the problem is not the teaching. Sometimes the problem is the human teacher and our preference for a human leader. Parang mas gusto ko ito kaysa dito. That is why it is important not to do this. Sabi nga po ni Pablo sa chapter 1 verse 11, sapagkat iniulat sa akin, nakarating sa kanya, ng mga kasama ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin, ay ang bawat sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. Mga kapatid, this is the problem of disharmony. One of the problems of disharmony, one of the causes of disharmony in the Church of Corinth. Meron po silang preference na human leader or human teacher. And this can cause disharmony. Then and now. Now, hindi po masama na makinig sa isang teacher. But many of us have a preference to the point that our preferences can cause division. Na kapag ito, I like him better. Pag ito, hindi ko ito masyadong gusto. At meron na po agad tayong mga listahan patungkol sa mga taong ito na, you know what? I don't like this guy. I don't like this human leader. I don't like this leader. I don't like this teacher because 1, 2, 3, 4, 5. At hindi po tayo nalalayo sa iglesia sa Korinto. Sapagkat nakita po at narinig ni Apostol Pablo na sinabi sa kanya na may pagtatalo-talo. At ang isang pagtatalo-talo ay nagsasabi ang mga tao na ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. Now, you will never hear this in our churches today. Pero meron pong silent followers ng mga ako'y kay Pablo. Well, not fill in the blanks po, pero I'm just using the names. Meron po tayo mga ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, ako'y kay Cephas, at ako kay Kristo. Ano po ang hindi solusyon sa disharmony? Ano ang hindi solusyon sa disharmony? Number one, a preference for an interpretation of a particular person. Pag meron po tayong preference na isang tao, na hindi po tayo magkaroon ng objective na, well, kahit sino ito, let me check. Let me see what he is saying. Is it in accordance to what the scripture says? You know, I love this person, I like this person, but let me be objective. Let me see what he says.
Because hindi po solusyon mga kapatid sa disharmony yung meron tayong preference for an interpretation of a particular person or group of person. Number two, hindi rin po solusyon a preference for an interpretation of a particular church or brotherhood. Na kapag ito yung brotherhood na nagsasalita, you know what, sold out ako 100%. Wala na akong iisipin, hindi na ako mag-iisip, hindi na ako magbabasa ng Biblia, just take, take, take. Just feed me, feed me, feed me. Let me know what you say and I will believe it 100% because I believe you. May relasyon po doon sa una, preference to a particular person. And because of that person speaking, where that person belongs to, meron po siyang preference of a particular church or brotherhood to interpret. Instead of, huwag palitan ng ating objective truth ang salita ng Diyos. Because kahit ako, dapat tinitingnan ng mga kapatid kung ano ang sinasabi. Hindi lang po ako, kundi lahat. Ito po ay across the board, kahit sino, dapat hindi po tayo basta nagkakaroon ng preference sa interpretation ng particular person and preference ng interpretation sa isang brotherhood or church. Ito pa, a preference for a more educated. Okay ito, educated ito eh. Or less educated person. Okay na ako dito sa isang less educated, hindi ito nahaluan ng ibang mga katuruan. And sometimes it can happen. Kaya yung pong iglesia sa Corinto na meron silang disharmony because of their preference for a human leader, human teacher, perhaps, nagkaroon po ito ng disharmony. It caused some kind of disharmony. And this happens then and now. Kung hindi po solusyon ang particular person, hindi solusyon ang interpretation ng particular church or brotherhood, at hindi rin solusyon kung more educated ang nag-explain or less educated na hindi siguro nahaluan ng mga maling aral. Di umano, allegedly. So ano po ang dapat nating maging batayan? Ano ang solusyon? Ano ang ating preference? So that we can remove yung tinatawag po natin disharmony in the church. And let me submit to you the solution. The written word and Jesus Christ. The written word and Jesus Christ. Wala pong ibang preference tayo. Hindi ang particular person, human being, na tinatawag natin, my flesh, well, Jesus Christ, of course. But yung ating pong human leader, yung pong kasama natin sa church, natitingnan natin bawat isa objectively kung ano ang kanyang itinuturo. Not because I like him, todo na akong support sa kanya, totally committed na ako sa kanya. Whatever it takes. And ito po sa lahat. Lahat ng pinakikinggan ninyo sa YouTube, lahat ng pinakikinggan yung churches, lahat ng pinakikinggan yung preacher, lahat ng pinakikinggan nyo, dapat po objective. Wala po dapat na, you know what, ako mas Pablo ako mas Apollos ako mas Cephas ako. Dapat inaalis po natin yan. Dapat nawawala po yun. And let us read attentively and study the Word of God. So, the written word and Jesus' solution sa lahat po ng tinatawag nating disharmony. Bakit po? You know what? Ito naman po ang ating inaawit, ang ating paninindigan. Ang sabi natin, and we sing this, walang ibang batayan liban sa kasulatan. Walang ibang kredo liban kay Jesucristo. That is why I submit that the solution to this harmony in the church, like in the church of Corinth,
is this, the written word, ang kasulatan bilang batayan, and si Jesus Christ bilang ating kredo. Wala po tayong listahan ng mga doktrina, kundi ang Biblia. Although the Bible is subject to the interpretation, and so we can find who is so closed, pinakamalapit, na nagpapahayag ng sinasabi ng Biblia. That's why we need to be empowered to learn the Word of God. We need to learn what it says. We need to study diligently. Ang sabi ko nga po, we need to study the Word of God deep, deep and wide. At wag po tayong nagsasalita pa lamang, nagsisimula pa lamang magsalita ang tao ayon na sa kanya because you know what, this is not my preference. He is not or she is not o sa mga kababaihan. Mga kapatid, this is a very serious song na inaawit ng marami sa atin. Walang ibang batayan liban sa kasulatan. Walang ibang credo liban kay Jesucristo. It's either you will sing this honestly, with all honesty, katapatan, na wala akong ibang batayan, hindi tao, hindi brotherhood, kundi ang kasulatan. At wala akong ibang credo, kundi si Jesucristo. And I will do my study ayon sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa at na magbigay ng karunungan sa akin. So keep studying, keep rightly dividing the word of truth. We need to handle this and not simply to rely. I'm not saying, please do not misunderstand me, that you should not be listening to your pastors anymore. No, at all. Not at all. Not at all. Hindi natin sinasabing huwag kayong makinig sa tao. Kasi nangyari po ito sa Acts 17:11, mga gawa 17:11. And this is yours goal and your plan and this must be your siguro yung objective po natin. 17:11 ng gawa. Ngayon ang mga ito, sino yung mga taga-Berea, ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. And as Paul preached, the Apostle Paul preached to them, hindi lang nila basta tinatanggap ang salita ng nagtuturo sa kanila ng buong pananabik, kundi sinisiyasat nila. They compare whether what Paul is saying is in the scripture or not. At mahalaga din nga po na hindi basta kinokot ang scripture. Rightly dividing, rightly handling the word of truth. Mahalaga po yun. Kaya I'm not saying do not listen to anyone. But if you listen, make sure na para tayong mga taga-Berea. Tinitingnan natin kung ang lahat ng ito ay talagang itinuturo. Ayon sa kanyang sinasabi ay tinuturo ng Biblia. So a simple advice, be like the Bereans. They compare the teaching of the Apostle Paul with the oral and written word available to them. Chapter 1, verse 13 ng unang Korinto, ang sabi po dito, si Kristo ba'y nahati? Si Pablo ba'y ipinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Think about this. Although disharmony in the church can cause problems, although ito po'y makapagbibigay ng problema sa ating iglesia, kinakailangan po mga kapatid na diversity, yung tinatawag nating
kakaiba-iba. Diversity in the church should be celebrated. Let me say that again. Although disharmony in the church can cause problems, at yan po talaga ang isang problema ng maraming iglesia ngayon. Sabi ko nga po, dapat i-avoid natin yung particular interpretation ng isang tao, particular ah, interpretation ng isang church or brotherhood, kundi manatili tayo doon sa ating inaawit with all honesty, or wag na lang nating kantahin, walang ibang batayan liban sa kasulatan, walang ibang credo liban kay Jesucristo. It's either you will sing it with all honesty or not sing it at all. Pero, dahil nga po sa disharmony na yan, ito po ang sinasabi natin, diversity in the church should be celebrated. Diversity in the church should be celebrated. Take note, although this harmony is wrong, 1 Corinthians 1:10 hanggang 14, diversity in the church should be celebrated. Doon po sa chapter 12. Pahintulutan natin, payagan natin ang tinatawag nating pagkakaiba-iba. And so tingnan po natin ang 1 Corinthians 12 from chapter 1 na it talks about this harmony. Let us try to see and check diversity which we should be celebrated in the church. Chapter 12 verse 1. Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Verse 4. Iba't iba, different kinds or varieties. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang, the same, ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Verse 6, iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. And verse 7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Take note po mga kapatid. This harmony is wrong, and we say no to this harmony, but we say yes to diversity. Because according to the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 12, if we jump from chapter 1 to chapter 12, he talks about diversity, and it is a good thing. Diversity is a good thing. Yung pagkakaiba-iba. Ang pagkakaiba-iba ay maganda. Diversity is an important ingredient of unity. Napakahalaga pong sangkap ng pagkakaisa ang tinatawag po nating diversity. Without diversity, we cannot attain genuine unity. Kung pare-pareho na tayo, ano pang pagkakaisa natin? Pare-pareho na naman pala tayo. Without diversity, we cannot attain genuine unity. And without diversity, there is only uniformity. Hindi po pareho ang disharmony at diversity. Disharmony is evil before God. Diversity is holy before God. Kagaya po ng makita natin sa 1 Corinthians 12, 1, 4 hanggang 7. Ang pagkakaiba-iba, diversity ng bahagi ng katawan natin, paa, ulo, tenga, lahat po. Ang pagkakaiba-iba ng bahagi ng katawan natin ay mahalaga sa pagbuo ng isang katawan. Mahalaga po ito. Kaya sabi po ng chapter 12 verses 18 and 19, sapagkat inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban, this is God's will. Kung ano ang lahat ng bahagi ay kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Of course. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Allow diversity, kick out disharmony. Hindi lahat ay mata, hindi lahat ay tainga. Ang iba ay bibig, ang iba ay paa. Mahalaga ang bawat sangkap sa iglesia.
Yung pagkakaiba-iba natin, mahalaga po yan. Chapter 12, verse 17 through 20. Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kaloob. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ng totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Mga kapatid, iba't iba po ang talento ng mga human leader. Iba't iba po ang talento ng human teacher. Meron pong mga human leader na ang kanila pong expertise, ang kanila pong kahusayan ay sa pagpapaunlad at pagpapalago ng iglesia. Yung iba po ang kanilang kahusayan, ang kaloob sa kanila ay ang pagpapatibay ng mga kapatid sa iglesia. Yung iba po, ang kanilang kakayanan ay maging bibig upang sila po'y mag-anyaya ng maraming mga tao sa pagsamba at sa pagpupuri sa Diyos. May iba't ibang kaloob. Ang mga leader, hindi po natin pwedeng sabing mahina ito kasi hindi ito gumagawa nito. Hindi siya nagwi-win ng soul or hindi siya nagdi-disciple or hindi siya nagtuturo o hindi siya nangunguna. Let's stop doing that. Na para bang kung hindi niya ito ginagawa, mahina siya. Kung itong ginagawa niya, magaling siya. And sometimes we even have some preference kung ano yung magaling ang taong yun. Kapag itong ginagawa niya, magaling yan. Kapag hindi niya ito ginagawa, hindi siya magaling. Allow diversity. Iba't iba ang kaloob natin. At ang sabi nga po ng Biblia, bawat bahagi ng katawan ay ayon sa kalooban, sa kanyang kalooban na ibinigay ng Diyos. Hindi tayo pare-pareho. Sa diversity po, wala tayong pwedeng alisin. Wala tayong pwedeng sabing hindi ka na mahalaga or, you're cheap. Mumurahin ka dito sa grupong ito. Kayo, wala kayo kasi hindi kayo gumagawa ng ganito. We need to celebrate diversity. Iba't iba po ang kaloob natin. Kahit mag-asawa, magkakaiba. Pero patuloy na nagkakaisa ang mag-asawa. At ito po ang magandang sinabi. Kung babalikan po natin yung chapter 12 verses 4 hanggang 6, binigyan pong diin ni Apostol Pablo yung Trinity, yung Trinitarian relationships bilang batayan ng tinatawag nating pagkakaisa. Sabi niya doon sa chapter 12, 4 to 6, isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Isa lamang. Isang Espiritu, nagkakaloob ng mga ito. Isa lamang ang Panginoon, pinaglilingkuran. Isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa. You can see here and take note, the basis of harmony in diversity is Trinitarian love. The Trinity. It points to one God as the source of spiritual gifts, source of service and works na ginagawa natin mga kapatid. Kaya walang pwedeng etchapwera. Kung hindi ginagawa ng kapatid mo yung isang bagay na ginagawa mo, do not minimize that person. If you're passionate about one thing, do not condemn and do not minimize the other person, but celebrate diversity. Magaling ka dyan. Praise God. Ako dito, ako pinagkalooban ng Panginoon. Let us all celebrate yung diversity ng gifts natin. Instead of tension. Instead of tension. Instead of fighting. Instead of, you know what? Ito dapat ang ine-emphasize mo, hindi yan. Dapat hindi mo ginagawa yung masyado, dapat itong ginagawa mo. Kasi ito yung ginagawa ko, dapat ganito ka rin. Mga kapatid, napakahalaga po. Take note, ang basihan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ay ang tatlong persona ng Diyos na tumutukoy sa isang Diyos na pinagmumulan ng mga kaloob, ng mga paglilingkod at ng ating mga paggawa. 1 Corinthians 12:7, para sa ikabubuti ng lahat. That is the purpose. Bakit po mayroon tayong diversity of gifts? Para sa ikabubuti ng lahat. This is for the good of everyone. Ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na
nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Whatever gifts you have, use it. Do not minimize the gift of the other person. And do not think that your gift is better than the other person. Celebrate diversity. We cannot emphasize it more. Celebrate diversity. Mahalaga po mga kapatid na ginagawa na nito. Mga kapatid, let me give you some observation and take note. Diversity brings good results. We need to feel good. We need to think good and believe that allowing diversity could resort to the most positive relationships. Mahalaga po mga kapatid, yung diversity because it brings good results. Pinapayagan natin ang ating pagkakaiba-iba. Iba itong church na ito kasi itong kanilang expertise. Itong church na ito mahusay kasi ito yung kanilang gift bilang local church. Hindi yung itong church na ito, wala yan, mahina yung local church na yan kasi, you know what? Hindi sila pagpapalain kasi hindi lang ginagawa yung ginagawa natin. That's pride. Diversity brings good results. Sabi po ng 1 Corinthians 12:11 and 12, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa. Ayon sa kanyang ipinasya, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. And therefore, please, let us celebrate diversity in the churches. Yung preference mo na activity, na gift, huwag mo masyadong ipagdiinan as if yung iba hindi mahalaga, yun sa iyo lamang ang mahalaga. Diversity of gifts, service, and works in the body is determined by the Spirit, not by you, but by the Spirit, as in the body of Christ. The Spirit determines your gift, and so use it for the glory of God. And so let me tell you this, my recommendation today. Some of my recommendations. Number one, remove a preference for a human leader or teacher in the church who can cause disharmony. Second, recommendation. Use different gifts to accomplish the kingdom agenda. Allow diversity. Maaring individually or local churches, allow diversity. Hayaan nyo ang mga churches na mag-practice ng kingdom building according to what God has given them. Mga kapatid, ang ganda na sinabi ni David Faust. Sabi niya, too often over the last 100 years, even when our position has been right, our disposition has been wrong. We have not been humble, gentle, or patient with each other. He added, we don't have to give up our convictions, but we do need to give up our pride. Mga kapatid, if we practice this, if we remove preference for a human leader, like in the church in Corinth, sabi ni Apostle Pablo, bakit ganyan? And if we will allow diversity of allowing different gifts to accomplish the kingdom agenda, we can say this. If we do this, if we will not give up our convictions, but we will be so correct in our disposition, if we do this, we can say in all things, love. In all things, love. And we do all things in love. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos as we unfold truth like this. I hope that the Spirit of the Lord will continue to speak to your heart and in my heart as we continue to mature. And our goal here is for us to mature. And I hope that ito po mga ganitong platform ay makakatulong so that we can grow in our relationship. We can be positive in our relationship. Kahit konti makaambag po sa positive relationship ng ating mga iglesia o ng iglesia lokal.
Maraming salamat po mga kapatid. Pinupuri natin ang Panginoon at muli ibinabalik sa Kanya ang pinakamataas na papuri. At nagpapasalamat ang inyong lingkod, Jonathan Orellasa. Hanggang sa muli.